Love Serye TV. Paano ang sugat ang puso? Tunghayan na po natin ang ikasampung bahagi. Ilang weeks na din nagdaan at naging masaya ang lahat. Oo, lahat. Yung tipong hindi mo inakalang may ganito. Kung dati palagi akong binibisit ng nega, pero ngayon, okay lang naman. Mas sweet pa nga yung dalawa sa amin. Maliban na lang dun sa pagtawag ni Steve kay Chin ng babe. Gusto kong matawa na ewan. Pag naririnig kasi ni Chin yun, para siyang kamatis na pwede nang lutuin. Gaya ngayon, nandito kami sa library, pero yung si Steve nakatitig lang sa nagbabasang si Chin. Hay, pag-ibig. Natapos mo na ba yung reaction paper mo kay Sir Kizon? Tanong ni Francis nung makabalik ako, matapos manghiram ng glue. Yun ba? Ta-transfer ko na lang, bakit? Tapos ka na? Tanong ko dito na kanina pa pala nakatingin. Oo, akin na yung sayo. Ako na magsusulat. Wika nito sa akin na ikinagulat ko. Totoo. Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Oo naman, ano pat? Agad kong natakpan yung bunganga, baka ano pang sabihin. Hays, papatahin mo ba ako? Inis nitong tanong, habang hinahabol yung hininga at tiningnan pa ako ng masama. Oo sana pang-inis ko sa kanya. Hindi pwede. Sagot nito at saka kinuha yung ballpen sa may uniform. At bakit hindi? Mataray kong sagot. Agad rin itong huminto at tumingin sa akin. Hindi lang yon. Bigla itong lumapit sa akin ay kinagulat ko, pero huminto rin. Kasi, papakasalan pa kita. Mahina nitong sabi, tsaka tumingin sa ibabang bahagi ng ilong ko. Pero umiwas rin at bumalik sa kanyang pwesto. Hay, ano ba yan? Nakakakabaha. Pauwi na kami nang matanaw namin na may nagkukumpulan. Ano kaya yon? Tanong ni Chi na wala ding sumagot. Paano sasagot? Kami nga yung magkasama. Hays, kawawa naman si Alex Biruin mo. Gusto siyang kunin ng papa niya matapos mamatay yung lola nito. Agad akong lumingon doon sa mga nagkwekwentuhan. Yung dalawang juniors na naman na babae. Nginitian pa ako nung isa nung mapansin niyan tinitingnan ko siya. Hindi na ako naghintay pa kaya nilapitan ko. Pinigilan pa ako ni Francis pero nginitian ko lang siya. Hi ate. Nahihiyang bati nung umiti kanina. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Nakangiti ko rin tanong kahit na gigil akong narinig. Yung nagkukumpulan po dyan, sina Alex tsaka yung papa niya. Gusto na raw kasi siyang kunin matapos mawala yung lola nito. Pero ayaw niyang sumama sa ibang pamilya ng papa niya. Paliwanag nito sa akin. Alam mo pa rin ba kung ba't ayaw niya? Ang tsismosa ko talaga. Hayaan na nga. Sa pagkakaalam namin, bukod sa ayaw niyang iwanan sina Max at Rex, hindi niya pa nakikita yung mama niya. Ano? Gulat kong tanong kaya napaatras din yung dalawa. Sorry, nadala lang. Okay, tara na. Biglang aya ni Francis pero tumangulang ako. So, ba't di pa sila nagkita ng mama niya? Naku ate, hindi rin namin alam. Basta sabi ulila daw si Alex. May ibang pamilya yung papa niya at hindi niya alam kung sino yung mama niya. Kaya yung lola na lang niya yung nagpalaki sa kanya. Kwento naman nung isa. Wait, mukhang may kailangan yata akong gawin. Sige, salamat ha. Paalam ko doon sa dalawa. Bumalik na rin ako kila Chin na kanina pa pala naghihintay. Ayun sa dalawang yon, hindi niya nakilala yung mama niya. Ba't kaya hindi niya nakilala? Baka namatay. Hindi naman siguro. Baka lumayas kaya nakahanap ng iba yung papa nito. Posible rin. Wait, kaya ba hindi magkaparehas yung last name nila na nakasulat sa diary? Paanong hindi sila magkakahilala? Nasali nga yung name ng mama niya. Hays, nakakalito. Okay? Bro, dito na lang kami. Biglang paalam nila Steve. At doon ko lang napagtantong malapit na pala ako sa bahay. Tiningnan ko si Francis na masama rin yung tingin sa akin. Ano na namang problema nito? Umuna na ako maglakad pero bigla niya akong hinablot at hinarap sa kanya. Mag-usap nga tayo. Ano bang meron sa inyo ni Alex ha? Galit nitong tanong sa akin. Eto na naman, nakakaloka na. Wala, kaibigan lang. Tara na. Aya ko sa kanya pero hindi pa rin ito umalis sa kaninang pwesto. May dapat kang ipaliwanag. Ba't parang nakalimutan mo na ako? Hindi lang ako kundi kaming tatlo.
nung may marinig ka tungkol sa mokong na yon. Hais, wala nga diba? Pag-aawayin pa ba natin to? Inis kong sagot sa kanya. Hais naman kasi. Hindi ko pwedeng sabihin eh. Hindi ko pa nga nasasabi kila Papa. Gusto mo ba talaga ako? O napipilitan ka lang? Agad ko siyang nasampal dahil sa sinabi nito. Ano? Yun na ba yun, Kay? Galit nitong tanong sa akin. Hindi ko siya matingnan sa mata dahil ayaw kong may lumabas na luha. Umuwi ka na. Sunod na lang tayo mag-usap. Mahinahon kong sabi na hindi man lamang tumingin. Agad ko ring napansin ang paglayo ng presensya nito. Pinagpatuloy ko na lang yung paglalakad ng may kirot. Ba't ba ganun siya? Pagdating ko ng bahay, agad kong hinanap si Papa. Mabuti na nga lang din at nanonood lang ito ng TV. Okay, nandito ka na pala. Bungad nito sa akin pagkatapos kong magmano. Pa, saan ba yung diary mo nung college? May pangalan mo? Agad ko ring tanong. Yun, nasa cabinet sa may Hindi ko na pinatapos yung paliwanag ni Papa at tinaha ko na yung cabinet nito. San ba yun? Sabi raw sa baba. Tiningnan ko yung may ilalim. Ito, oo tama. Ito yun. Agad ako napaupo sa kama at agad binuklat yung lumang notebook. Yung diary daw ni Papa nung college. Tiningnan ko agad sa may panghulihan. Max Zubiri. Ria Jane Halandoni. Di ba hinahanap na namin to sa Facebook? Baka may asawa na rin. Agad kong inilabas yung phone at nag-login sa Facebook. Ria Jane Halandoni, results not found. Alam kong walang result nito pero baka may nabago lang, gaya nung kay Alex. Paano naman makikita yung Alex Zubiri? Susan Alex Zubiri. Ria Jane, results not found. Related searches, Ria Jane Apostol, Rian Abrenica, Rian Rosales. Sa tatlo tong mukha may kutob ako sa pinakauna. Ria Jane Apostol. Tiningnan ko yung abouts nito. High school teacher at National High School and live-in. Birthday, January 24, 1979. Religion, Roman Catholic. Wala akong masyado nakuha pero tiningnan ko yung relatives. Rans, Apostol, Alexa, Lucas, Ruth Jane, Will, cousin. Well, mukhang siya nga ito. Mukhang okay naman yung pamilya niya. Pero ba't niya kaya iniwan si Alex? Wait, baka kilala niya si Alex. Tingnan naman yung pangalan ng mga anak nito. Rans, Alexander, Alexa Rain. Kailangan ko makausap yung mokong na yon. Tawag yun ni Nega sa kanya. Hais, naalala ko na naman yung negang yon. Kung hindi lang siya seloso at matanong, edi sana walang away-away ngayon. Nakakapagod na makipag-away. Pero kahit ganun yon, mahal ko na yon. Oo na. Noon ko gusto pa lang pero nung tumagal, natanong ko na lang din kay God kung ano kaya mangyayari pag wala si Francis. Pero hindi pa talaga kami. Hindi naman kasi mahalaga para sa akin yon. Ang importante, alam kong mahalaga ka sa kanya. Wait nga, ba't ba napunta sa amin yung usapan? Maibalik ko na nga lang tong diary. Ipapakita ko to kay Alex. Kinabukasan, pagdating ko ng room, buti na lang wala pa yung teacher namin. Agad ko napansin si Chi na may sunflower sa ulo. Bigla na lang kumunot yung kilay ko. Ano na namang nakain ito? Nilibot ko ng tingin sa buong room. Marami-rami nga silang may sunflower. Late na ba ako? Ayaw ko nga masabihan pa kung flower pot. Okay, napano ka ba kahapon? Agad na tanong ni Chin. Wala. Seryoso kong sabi. Wala. Kaya pala sabi ni Babe, galit ka na naman sa pogi na yon. Tiningnan ko siya ng masama. Ewan ko ba kung saan ako maiinis sa sinabi ni Yang Babe? Sanay na ako sa pogi o sa pagiging chismosa nito. Eto, maniniwala ka bang may nakasabayan kang ipanganak sa iisang ospital? Same room, doctor, nurses, ward, basta lahat maliban lang sa time, weight at gender. Seryosong tanong ko sa kanya na mukhang nalito. Di pa ito umiimik kaya hindi na ako nagsalita pero lumapit na naman. Napairap na lang ako. Ano yan, Mara Clara? Bigla ko siyang nabatukan dahil sa sinabi nito. Totoo nga kasi. Inis kong sabi. Paano naging totoo? Hay, sang kulit naman ito. College student pa si Papa no nang ipinanganak ako.
May requirement silang diary kaya naisulat niya bigla ang mga information nung araw na yon. Paliwanag ko sa kanya na sana na-gets naman. Totoo? Tapos anong sinabi mong kasabayan mo? Hindi lang ako yung naisulat niya. May isang bata pa. Walang gana kong sagot na ikinatuwa ni Chin. Tapos, sino daw yon? Excited nitong sabi na parang tanga. Si Alex? Ano? Gulat niya sagot kaya napalingon yung ilan naming kaklase. Agad rin itong umupo nang ma-realize ang katangahang nagawa. Paano? Totoo? Oo nga, ang kulit. Irita kong sagot. Ganon? Ang astig nun, Kay. Sayang nga lang may Francis na. Agad ko siyang nabatukan sa sinabi nito. Aray naman. Tapos, ano pang pinoproblema mo? Alam na ba niya? Yun na nga, kahapon, gusto na raw siyang kunin ng papa niya, kasama yung ibang pamilya, matapos mamatay ang lola nito. Kaya lang ayaw niyang sumama. Bukod sa ayaw niyang iwan yung dalawang subiri, hindi pa niya nakikilala yung mama niya. Mahaba akong kwento kay Chin na mukhang naguguluhan. Ang drama naman pala ng buhay ng subiring yun. Tapos, hindi niya kilala yung mama niya, pero nasali sa diary yung pangalan nito. Ano? Gulat niya ekspresyon at reaksyon pero natakpan ko agad yung bunganga bago pa siya pag-initan ng mga kaklase namin. Sabay kaming kumain ng lunch pero yung nega hindi pa rin ako pinapansin. Hanggang sa uwian na deadma pa rin. Hoy Francis, tawag ko dito nung sinimulan na namin maglakad pa uwi. Yung dalawang babe sina Chin, umuna na rin maglakad. Sunod pa rin ako ng sunod kay Francis. Hoy Francis, humarap ka na kasi. Pilit kong hawak sa uniforme nito pero hindi pa rin nakinig. Eto na, for the third time. Sure akong lilingon na siya dito. Kilala ko na yung nega na to. Francis, liligawan na kita. Sagutin mo lang ako. Tawag ko dito. Lumingon ka. At lumingon nga. Seryoso lang itong tumingin sa akin na walang reaksyon. Kinusot-kusot pa yung dalawang pisngi nito. Ayaw pa rin. Hais, galit nga siguro. Tiningnan ko siya ng masama. Dahilan para matawa ito. At agad na lang akong inakbayan at sinimulang maglakad. Ang arte. Ayaw pa nung una pero hindi naman makatiis. Alam mo bang hindi ako nakatulog kagabi ha? Inis niyang sabi sa akin. Bakit? Nasa akin ba yung unan niyo? Natatawa kong tanong. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad ng ilang sandali pa'y nagsalita na naman ito dahilan ng paghinto namin. Kay, gusto mo rin ba ako? Agad nitong tanong na nginitian ko lang. Uy, sagutin mo naman. Ayoko nga. Alam mo na yun, tara na. Aya ko sa kanya at akmasa na maglalakad. Ayaw. Hais, eto na naman siya. Naging bata na naman. Ang laking bibi mo naman Francis para dyan. Tara na. Sagot ko nito na ginangiti niya ng sobra. Na paano to? Ulitin mo nga yung tinawag mo sa akin. Ano bang tinawag ko? Alam ko na. Baby? Tanong ko dito na agad na mangumiti at binalik yung pagkakaakbay sa akin. Parang tanga lang. Nasa may kanto na nila kami kaya bigla kaming huminto. Uwi na ako. Huwag mo na akong ihatid. Paalam ko sa kanya na agad naman akong pinigilan. Sasabihin mo nga ulit yung ano yung kanina? Nangingiti nitong wika sa akin. Ayoko nga nun. Ang sagwa. Para ka lang sina Steve eh. Depensa ko dito at sinimula ng maglakad pero agad naman akong hinablot. Ano ba? Inis kong tanong. Kung ayaw mo, baka naman isang ano na lang. Turo niya sa ibang bahagi ng ilong ko. Agad ko siyang nahampas sa pinagsasasabi nito. Aray? Sabi ko hindi hampas. Ano ba yan? Wika nito at hinihimas pa yung braso. Tiningnan ko siya ng masama. At sa huling pagkakataon, naglakad na ako at sinigurong hindi ko hahablutin ng negang yon. Mukhang successful naman kasi wala nang humablot sa akin. Ilang lakad pa nang hindi ko inaasahang may humablot na naman. At sunod kong naabutan ay yung may dumampi sa noo ko. I love you. Bulong niya sa akin ay kinagulat ng lahat ng germs sa katawan ko. Pati pag-alis nito hindi ko namalayan. Umuwi tuloy akong parang tanga. One new message from Nega. Hi baby, I miss you already. Napahampas ko na lang ang sariling noon nang mabasa yung text ng Negang yon. Hais, bahala nga siya. Hindi pa nga ako nakakapasok ng bahay na miss agad. Adik ba yun? O umiibig lang? Ano ba? Hais, uminom muna ako ng tubig pagkadating ko ng bahay. Asan kaya yung mga taong yon? Makabihis na nga lang.
Narinig ko na tumutunog ang telepono. Naku, huwag mo sabihin si Francis to. Nega calling. Sabi na nga, ang kulit naman ito. Sino po sila? Bungad ko sa kabilang linya. Bibi niyo po ito. Anak ng, kasalanan ko to eh. Ano ba Francis? Huwag ka kasing ganyan. Okay, Han? Natawa ito. Ano? Alam mo Kay, ilang segundo pa lang pero miss na kita. Di mo alam mo yun? Oo, pero sa'yo lang, Han. Para tong tanga. Napailing na lang ako sa kalokohan nito. Wala ka bang ginagawa sa inyo? Uso ring magtrabaho, no? Mataray kong tanong dito. Puro kalandian yung alam. Bukod sa kakaisip sa'yo, mukhang wala na. Napahinto na lang ako sa pinagsasabi niya. Ikaw Francis ha, ang landi mo na, iwasan mo yan. Anong kalandian? Pagmamahal to. Bahala ka nga dyan. Bye. Call ended. One new message. From Nega. Ang galing mo rin eh, no? Paano na naman to? One new message from Nega. Never ko nabinato, pero tinamaan ako sa'yo. Napangiti na lang ako sa nabasa. Katangahan nga naman. To Nega, okay na tayo? Awat na no? Makabihis na nga lang, pahamak talaga yung Nega ngayon. One new message. O anahan, I miss you. Highs, ayoko na. Kinabukasan, naglalakad lang ako papasok ng school nang matanong ko yung tatlong subiri. Dinalian ko yung lakad papunta sa gawin nito. Good morning, bati ko sa kanilang tatlo. Kay, pilit ng ngiti ni Alex. Hindi talaga nakakailang na may dinaramdam sa kayon. Long time no see. Agad ring tapik ni Max sa braso ko. Tinitigan ko lang siya. Siguro kung dati mangyayari to na matay ako sa kilig. Pero ngayon, kahit na ma-amaze man lang ako sa mga mata nito, hindi ko magawa. Alex, may sasabihin sana ako sa'yo. Nahihiya akong sabi rito. Ano yun? Kasi naalala mo ba yung kung ba't ko tinatanong yung full name mo tsaka birthday? Tanong ko sa kanya na dahilan ng paghinto namin. Oo naman, bakit? Ikaw yung kasabayan kong ipinanganak sa hospital noon. Naisulat rin ni Papa yung pangalan mo sa diary niya kaya nalaman ko. Nax, totoo ba yan? Sabay niyo nang sabihin yung date ng birthday niyo? And 1, 2, 3, 9. Sabay namin sabi ni Alex na nagtatanong na si Rex. Eto, yung month naman. And 1, 2, 3. September. Napailing na lang ako sa katangahang nagawa namin. Nginitaan lang ako ni Alex, tsaka nagpatuloy yung lakad. Kaya lang, hindi lang yung pangalan mong naisulat doon. Wika ako na ikinalingon ng tatlo. Meron ding Ria Jane Halandoni.